Bakit kaya maraming Chinese ang nakakabuo ng malaking ipon kahit hindi naman lahat ay may mataas na kita? Bakit may mga pamilyang ilang dekada ng yumayaman habang ang iba ay paulit-ulit na nagsisimula mula sa wala? Mas nakakagulat dahil marami sa kanilang mga sikreto ay hindi tinuturo sa paaralan. Mas lalo pang nakakamangha dahil kayang gawin ng kahit ordinaryong tao ang karamihan sa mga paraang ginagamit nila. Kapag naunawaan mo ang mga prinsipyong ito, maaring magbago ang paraan ng pagtingin mo sa pera habang buhay. Sa maraming bahagi ng mundo, kinikilala ang mga Chinese bilang isa sa mga pinakamagagaling pagdating sa paghawak ng pera at pagpapalago ng kayamanan. Hindi lamang dahil sa kanilang sipag, kundi dahil sa malalim nilang pag-unawa sa halaga ng bawat sentimo. Habang ang karamihan ay nakatuon sa paggastos para magmukhang mayaman, mas pinipili nilang pagtuunan ng pansin ang pagbuo ng tunay na yaman. Bawat desisyong pinansyal ay pinag-iisipan ng mabuti bago galawin ang kanilang kinikita. Dahil dito, maraming negosyo at pamilya ang nagkakaroon ng matatag na pundasyon na tumatagal sa paglipas ng panahon. Kapansin-pansin na marami sa kanilang mga kaugalian tungkol sa pera ay naipapasa mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. Lumalaki ang mga anak na may malinaw na pag-unawa tungkol sa pag-iipon, pagnenegosyo at wastong paggamit ng pera. Nagiging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay ang disiplina sa pananalapi. Hindi sila umaasa lamang sa laki ng kinikita upang umangat ang kanilang kalagayan. Mas pinahahalagahan nila ang kakayahang magtabi at magpalago ng perang mayroon sila. Maraming Pilipino ang nagsisikap araw-araw upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan, ngunit madalas ay nahihirapang makaipon. Tumataas ang gastusin, habang tila mabilis namang nauubos ang kinikita. Dahil dito, mahalagang matutunan ang mga estratehiyang napatunayan na sa loob ng mahabang panahon. Hindi kinakailangang maging negosyante o milyonaryo upang maisabuhay ang mga prinsipyong ito. Sapat na ang pagkakaroon ng bukas na isip at kagustuhang baguhin ang ilang nakasanayang paghawak sa pera. Narito ang ilan sa mga pinakamahalagang sikreto na matagal nang ginagamit ng maraming Chinese upang makabuo ng matatag na pundasyon sa pananalapi. Bawat aral ay may kakayahang magbigay ng bagong pananaw tungkol sa pag-iipon at pagpapayaman. Posibleng may ilan dito na taliwas sa karaniwang paniniwala ng maraming tao. Posibleng mayroon ding mga prinsipyo na matagal nang ginagawa ng mayayamang pamilya nang hindi napapansin ng nakararami. Habang nagpapatuloy ang talakayan, mas mauunawaan mo kung bakit ang simpleng pagbabago ng ugali sa pera ay maaring magdulot ng napakalaking epekto sa hinaharap. Una, inuuna ang pagtatabi bago ang paggasta. Karaniwang nakikita sa maraming pamilyang Chinese na agad nilang inilalayo ang bahagi ng kanilang kinikita bago pa man paglaanan ng ibang pangangailangan. Hindi nila hinahayaan na kung ano lamang ang matira ang siyang mapupunta sa kanilang naitatagong pondo. Bunga nito ay nagkakaroon sila ng malinaw na hangganan kung magkano lamang ang maaari nilang gamitin sa bawat araw. Nagiging mas maingat tuloy ang bawat hakbang na may kaugnayan sa salapi dahil alam nilang may nakalaan ng bahagi para sa kinabukasan. Dahil sa nakasanayang sistemang ito, nababawasan ang tukso na gastusin ang buong sahod sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Marami ang naniniwalang sapat nang magtabi kapag tapos na ang lahat ng bayarin. Subalit kabaligtaran ang pananaw na matagal nang sinusunod ng maraming matagumpay na negosyanteng Chinese. Para sa kanila, unang responsibilidad ang paglalaan para sa darating na panahon bago ang anumang luho o pansamantalang kasiyahan. Ganitong pagtingin ang unti-unting lumilikha ng matibay na pundasyon sa larangan ng pananalapi. Kapag dumating ang hindi inaasahang pangyayari, mas nagiging handa silang harapin ang anumang hamon nang hindi agad nangungutang. Nakapagbibigay din ang ugaling ito ng mas malaking kapanatagan sa buong sambahayan. Kahit magkaroon ng pansamantalang paghina ng kabuhayan, mayroon silang mapagkukunan upang makabangon muli. Hindi gaanong mabigat ang epekto ng mga pagsubok sapagkat matagal na silang naghahanda para sa ganitong mga sitwasyon. Unti-unting nabubuo ang kakayahang tumayo sa sariling paa kahit pa may dumating na matinding pagsubok. Kapansin-pansin din na hindi nila tinitingnan ang pagtatabi bilang sakripisyo, kundi bilang paraan ng pag-aalaga sa kanilang hinaharap
Nagiging bahagi na lamang ito ng kanilang pangkaraniwang gawain hanggang sa tuluyan ng maging natural na ugali. Habang tumatagal, lumalaki ang pondong naipon ng hindi nila gaanong namamalayan. Lumalawak din ang kanilang kakayahang samantalahin ang mga pagkakataong maaring magbigay ng dagdag na kita. Madalas nagsisimula ang malaking kayamanan sa simpleng disiplina na paulit-ulit na ginagawa sa loob ng mahabang panahon. Maraming Pilipino ang maaring makinabang sa prinsipyong ito, lalo na sa panahon kung kailan mabilis tumaas ang halaga ng mga bilihin. Hindi kinakailangan ng napakalaking sahod upang makapagsimula sa ganitong sistema. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na prioridad sa bawat perang pumapasok sa iyong kamay. Sa pagdaan ng mga taon, maliit na halagang regular na naitatabi ang maaring maging susi sa mas komportabling bukas. Ikalawa, namumuhay ng mas mababa kaysa sa kanilang kakayahan. Karaniwan sa maraming Chinese ang pagpili ng simpleng pamumuhay kahit lumalaki na ang kanilang kinikita sa paglipas ng panahon. Hindi agad sila nagpapadala sa pagnanais na ipakita sa ibang tao ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng mamahaling ari-arian. Mas pinahahalagahan nila ang katatagan kaysa sa pansamantalang paghanga mula sa paligid. Dahil dito, mas malaking bahagi ng kanilang yaman ang nananatiling nasa kanilang kontrol. Nagiging maingat sila sa bawat pagbili dahil nauunawaan nilang madaling mawala ang pera kapag hindi ito pinamamahalaan ng tama. Bago kumuha ng anumang bagay, madalas nilang sinusuri kung talagang kailangan ba iyon o dala lamang ng bugso ng damdamin. Natututo silang makontento sa mga bagay na sapat para sa kanilang pangangailangan. Bunga ng ganitong pag-iisip, hindi sila madaling nahuhulog sa labis na paggastos. Unti-unting lumalakas ang kanilang kakayahang magtayo ng mas matatag na kalagayang pinansyal. Sa maraming pagkakataon, makikita ang ilang may kayang Chinese na hindi agad nagpapakita ng marangyang pamumuhay kahit malaki na ang kanilang naipundar. Pinipili nilang ilaan ang malaking bahagi ng kanilang resources sa mga mas kapaki-pakinabang na layunin. Mas binibigyang halaga nila ang pangmatagalang pag-unlad kaysa sa panandaliang kasiyahan. Nagkakaroon tuloy sila ng mas malawak na oportunidad upang palaguin pa ang kanilang mga hawak. Nagiging mas matibay rin ang kanilang kakayahang harapin ang mga pagbabagong dulot ng ekonomiya. Kapag dumarating ang panahon ng paghina ng negosyo o kabuhayan, hindi sila agad natitinag dahil hindi sila nakatali sa napakaraming magagarbong obligasyon. Mas madali nilang naaayos ang kanilang pananalapi dahil kontrolado ang kanilang pamumuhay. Nababawasan ang stress na dulot ng malalaking buwan ng gastusin. Nagkakaroon sila ng mas malaking puwang upang magdesisyon ng maayos sa gitna ng mga hamon. Kadalasang nagiging bentahe ang pagiging praktikal sa mga panahong maraming tao ang nahihirapan. Para sa kanila, hindi nasusukat ang tunay na kasaganaan sa dami ng mamahaling bagay na pag-aari. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na reserba at kakayahang tumugon sa anumang sitwasyon. Nauunawaan nilang mabilis mawala ang kinang ng mga material na bagay ngunit nananatili ang benepisyo ng matalinong pamamahala ng salapi. Dahil sa pananaw na ito, mas napapalapit sila sa pagbuo ng pangmatagalang kasiguruhan. Ganitong uri ng disiplina ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming pamilyang Chinese ang nakapagpapasa ng kayamanan mula sa isang salinlahi patungo sa susunod. Ikatlo, ginagawang kasangkapan ang bawat sentimo. Sa pananaw ng maraming Chinese, walang maliit na halaga pagdating sa pagbuo ng kasaganaan. Bawat barya ay tinitingnan bilang bahagi ng mas malaking layunin na maaaring maghatid ng mas magandang kinabukasan. Dahil dito, hindi nila minamaliit ang kapangyarihan ng maliliit na halagang naitatago sa mahabang panahon. Nabubuo ang ugaling maging responsable kahit sa pinakamunting aspeto ng pananalapi. Madaling baliwalain ng karamihan ang maliliit na gastusing paulit-ulit na nangyayari araw-araw. Subalit nauunawaan ng maraming Chinese na ang mga simpleng paglabas ng pera ay maaring maging dahilan ng malaking pagkawala kapag pinagsama-sama. Kaya naman maingat nilang sinusubaybayan ang direksyon ng bawat halagang kanilang inilalabas. Nagiging malinaw sa kanila kung alin ang kapaki-pakinabang at alin ang dapat bawasan. Nagbibigay ang ganitong diskarte ng mas mahusay na kontrol sa kanilang kabuang kalagayan. Kapag nakagawian ang pagbibigay halaga sa bawat sentimo, lumalalim din ang pag-unawa sa tunay na halaga ng paghahanap buhay.
Mas napapahalagahan nila ang bunga ng kanilang pagsisikap dahil alam nila kung gaano kahirap kitain ang bawat halaga. Naiiwasan tuloy ang padalos-dalos na pagdedesisyon na kadalasang nagdudulot ng pagsisisi, kalaunan. Nagiging mas matalino rin sila sa pagpili ng mga bagay na nararapat paglaanan ng kanilang resources. Unti-unti silang nakalilikha ng mas maayos na balanse sa pagitan ng pangangailangan at kagustuhan. Malaking bahagi ng kanilang tagumpay ang nagmumula sa kakayahang mapanatili ang wastong direksyon ng kanilang pera. Hindi sila basta-basta nagpapadala sa mga uso na mabilis lamang lumipas. Mas pinipili nilang ituon ang kanilang atensyon sa mga bagay na may pangmatagalang pakinabang. Bunga nito ay mas marami silang nalilikhang pagkakataon upang mapalawak ang kanilang kakayahang umunlad. Nabubuo rin ang matinding disiplina na nagiging mahalagang sandata laban sa pagkalugi. Para sa kanila, hindi kailangang magsimula sa malaking kapital upang magkaroon ng magandang kalagayan sa buhay. Sapat na ang pagkakaroon ng wastong pagtingin sa maliliit na halaga na madalas hindi napapansin ng iba. Mula sa simpleng pag-iingat sa bawat sentimo, ay maaring mabuo ang pundasyong magdadala sa mas malaking tagumpay. Maraming matatag na negosyo ang nagsimula sa ganitong uri ng pag-iisip at pagkilos. Ika-4, pinapalago ang salaping hawak sa halip na hayaang matulog. Maraming Chinese ang naniniwalang hindi sapat na nakatago lamang ang pera sa isang sulok habang lumilipas ang panahon. Para sa kanila, bawat halagang naipon ay nararapat magkaroon ng pagkakataong makalikha ng karagdagang halaga. Dahil sa ganitong pananaw, mas maaga silang naghahanap ng mga paraan upang mapakinabangan ang kanilang naitatabing pondo. Nagiging bahagi tuloy ng kanilang kaugalian ang paghahanap ng oportunidad na may potensyal na magbigay ng magandang balik. Kadalasan ay nakatuon sila sa mga gawaing may kakayahang maghatid ng pangmatagalang benepisyo. Hindi nila hinahayaang manatiling walang silbi ang perang matagal nilang pinaghirapan. Bagkus ay pinag-aaralan nila kung saan maaring mailaan ang kanilang resources nang may mas mataas na posibilidad ng paglago. Naglalaan sila ng sapat na panahon upang maunawaan ang mga oportunidad bago gumawa ng mahalagang hakbang. Nakatutulong ang maingat na prosesong ito upang mabawasan ang mga desisyong dala lamang ng emosyon. Sa maraming pagkakataon, negosyo ang isa sa mga pangunahing larangang kanilang pinagtutuunan ng pansin. Nakikita nila ang komersyo bilang isang sasakyang maaaring magpalawak ng kanilang kakayahang lumikha ng dagdag na kita. Bawat matagumpay na transaksyon ay nagiging daan upang mas mapalawak pa ang kanilang mga posibilidad. Unti-unting lumalaki ang kanilang mga mapagkukunan dahil patuloy na gumagalaw ang kanilang kapital. Nagiging mas matibay rin ang kanilang posisyon habang lumalawak ang kanilang karanasan. Hindi rin sila agad sumusuko kapag nakararanas ng kabiguan sa unang pagsubok. Nauunawaan nilang likas na bahagi ng pagnenegosyo ang pagkakamali at pag-aaral. Sa halip na panghinaan ng loob, ginagamit nila ang mga karanasang iyon bilang gabay para sa susunod na hakbang. Bunga nito ay mas tumitibay ang kanilang kakayahang gumawa ng mas mahusay na pagpapasya. Nagkakaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa galaw ng merkado at kabuhayan. Malaking aral para sa maraming Pilipino ang prinsipyong ito, lalo na kung nais magkaroon ng mas matatag na kinabukasan. Hindi kailangang magsimula sa napakalaking halaga upang mabigyan ng direksyon ang perang naitatabi. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng layunin at sapat na kaalaman bago pumasok sa anumang oportunidad. Kapag natutunang pagtrabahuhin ang salaping hawak, mas lumalawak ang pagkakataong makabuo ng pangmatagalang kasaganaan. Ika-5, pinahahalagahan ang lakas ng ugnayan at pagtutulungan. Malaking bahagi ng tagumpay ng maraming Chinese ang nagmumula sa kanilang kakayahang bumuo ng matibay na samahan sa kapwa. Nauunawaan nila na hindi lahat ng pangarap ay kayang maabot ng nag-iisa lamang. Dahil dito, maaga silang natututong maglinang ng mabubuting relasyon na maaring magbukas ng maraming pagkakataon. Nagiging mahalagang puhunan para sa kanila ang tiwala at magandang reputasyon. Sa larangan ng kalakalan, madalas na mas pinipili nilang makipagtransaksyon sa mga taong matagal na nilang kilala at napatunayan na. Hindi basta ibinibigay ang kanilang kumpiyansa sa sino man ng walang sapat na batayan. Bawat magandang samahan
ay unti-unting binubuo sa pamamagitan ng pagiging maaasahan at tapat sa pangako. Nagkakaroon tuloy ng matibay na pundasyon ang kanilang mga pakikipag-ugnayan. Nagbibigay ito ng malaking kalamangan kapag dumarating ang mahahalagang oportunidad. Kapag may isang kasapi na umuunlad, kadalasan ay nakikinabang din ng iba sa loob ng kanilang komunidad. Nagkakaroon ng palitan ng kaalaman, karanasan at mahahalagang impormasyon na maaring makatulong sa pag-unlad ng bawat isa. Lumalawak ang kanilang mga posibilidad dahil marami silang taong maaring malapitan kapag kinakailangan. Nabubuo ang isang kapaligiran kung saan mas madaling makahanap ng suporta at gabay. Nagiging mas mabilis ang pag-angat dahil hindi nila kailangang magsimula palagi mula sa wala. Isa pang mahalagang katangian ay ang pagpapahalaga nila sa pangmatagalang pakikipagkapwa. Hindi lamang sila nakatuon sa agarang pakinabang ng isang transaksyon. Mas mahalaga para sa kanila ang pagpapanatili ng mabuting samahan sa loob ng maraming taon. Bunga nito ay mas tumitibay ang kanilang kredibilidad sa iba pang tao. Nadadagdagan din ang kanilang mga pagkakataong makatanggap ng mga rekomendasyon at bagong koneksyon. Mahalagang aral din ito para sa maraming Pilipino na nagnanais magkaroon ng mas magandang direksyon sa pananalapi. Hindi sapat ang sipag lamang kung walang kakayahang makisama ng maayos sa kapwa. Napakalaking yaman ang pagkakaroon ng magandang pangalan na pinagkakatiwalaan ng maraming tao. Kapag sinamahan ng integridad ang bawat pakikitungo, mas lumalawak ang mga pintuang maaaring magdala ng tagumpay. Ika-6, tinuturuan ang susunod na salinlahi tungkol sa wastong paghawak ng yaman. Isa sa mga kaugaliang matagal nang isinasabuhay ng maraming Chinese ay ang maagang pagbibigay ng mahahalagang aral tungkol sa pananalapi sa kanilang mga anak. Hindi nila hinihintay na tumanda ang isang tao bago matutunan ang kahalagahan ng responsibilidad sa usaping pinansyal. Mula pa lamang sa murang edad ay naipapakita na ang kahalagahan ng pagiging masinop at maingat sa paggamit ng resources. Nagiging natural na bahagi ng kanilang paglaki ang pag-unawa sa halaga ng pagsisikap at pagpupursige. Sa loob ng tahanan, karaniwang naipapasa ang mga karanasan na natutunan mula sa mahabang panahon ng paghahanap buhay. Nabibigyan ng mga kabataan ng pagkakataong makita kung paano ginagawa ang mahahalagang pagpapasya pagdating sa kabuhayan. Dahil dito, mas nagiging handa sila sa mga hamong maaari nilang harapin habang sila ay lumalaki. Unti-unting nahuhubog ang kanilang kakayahang mag-isip ng mas responsable tungkol sa kinikita at ginagastos. Nagiging mas malinaw rin ang kanilang pagtingin sa kahalagahan ng pangmatagalang paghahanda. Hindi lamang kaalaman ang kanilang ipinapamana, kundi maging mga pagpapahalagang nakatulong sa kanilang pag-unlad. Kabilang dito ang kasipagan, pagtitiyaga, pagiging maparaan at maingat na pagpaplano. Bawat aral na naipapasa ay nagsisilbing gabay upang maiwasan ang mga pagkakamaling maaring magdulot ng malaking suliranin. Nagkakaroon ng mas matatag na direksyon ang mga kabataan dahil mayroon silang matibay na batayan. Nadadala nila ang mga prinsipyong ito hanggang sa kanilang pagtanda. Kapag dumating ang panahon na sila naman ang mamamahala ng sariling kabuhayan, hindi na sila nagsisimula ng walang kaalaman. Mas mabilis nilang nauunawaan ang mga realidad ng buhay dahil matagal na silang nahubog sa tamang pananaw. Nagkakaroon sila ng kakayahang gumawa ng mas mahusay na mga pasya sa mahahalagang sitwasyon. Nababawasan ang posibilidad ng padalos-dalos na pagkilos na maaring magdulot ng malaking pagkalugi. Lumalakas din ang kanilang kakayahang bumuo ng sariling tagumpay. Napakahalagang aral nito para sa maraming pamilyang Pilipino na naghahangad ng mas magandang kinabukasan. Hindi sapat na makapag-ipon lamang para sa sariling kapakanan kung walang maiiwang gabay sa mga susunod na henerasyon. Mas nagiging makabuluhan ang anumang naabot kapag may sapat na karunungang naipapasa sa mga susunod na magpapatuloy nito. Kapag naituro ang wastong mga prinsipyo ng maaga, mas tumitibay ang posibilidad na magpatuloy ang pag-unlad sa loob ng maraming dekada. Ika-7. Nagpaplano ng maraming taon bago gumawa ng mahahalagang hakbang. Karaniwang nakatuon ang maraming Chinese sa mga layuning hindi lamang para sa kasalukuyang panahon, kundi para rin sa mga darating na dekada. Hindi sila madaling nadadala ng mga desisyong nagbibigay lamang ng mabilis na kasiyahan,
ngunit kulang sa pangmatagalang benepisyo. Bago kumilos, madalas nilang sinusuri ang posibleng magiging bunga ng kanilang mga pagpili sa hinaharap. Nagkakaroon tuloy sila ng mas malinaw na direksyon sa bawat yugto ng kanilang paglalakbay. Sa halip na habulin ang agarang resulta, mas pinipili nilang maglaan ng sapat na panahon upang mabuo ang isang matatag na plano. Nauunawaan nilang ang malalaking tagumpay ay bihirang mangyari ng biglaan. Bawat hakbang ay maingat na iniuugnay sa mas malawak na layunin na nais nilang maabot. Dahil sa ganitong pamamaraan, mas nagiging organisado ang kanilang mga pagkilos. Nababawasan din ang panganib na dulot ng padalos-dalos na pagpapasya. Kapag pumapasok sa isang bagong larangan, hindi lamang nila tinitingnan ang maaaring makuha ngayon. Mas binibigyang pansin nila kung paano magdudulot ng pakinabang ang kanilang mga ginagawa. Sa paglipas ng mahabang panahon, nagiging mahalaga para sa kanila ang pagpapanatili ng katatagan kaysa sa mabilis, ngunit panandaliang pag-angat. Bunga nito ay mas matibay ang pundasyong kanilang nabubuo. Nagkakaroon sila ng kakayahang manatiling nakatayo kahit dumaan sa iba-ibang pagsubok. Makikita rin ang kaugaliang ito sa paraan ng kanilang pagbuo ng mga negosyo at kabuhayan. Hindi sila agad sumusuko. Kapag mabagal ang pag-usad ng kanilang mga layunin, batid nilang maraming magagandang bagay ang nangangailangan ng mahabang panahon bago tuluyang mamunga. Dahil dito, mas mataas ang antas ng kanilang pagtitiyaga sa gitna ng mga hamon. Nahahasa ang kanilang kakayahang manatiling nakapokus sa kabila ng mga balakid. Mahalagang mapag-aralan ng maraming Pilipino ang prinsipyong ito, lalo na sa panahon kung kailan nais ng karamihan ang mabilis na resulta. Hindi lahat ng magandang oportunidad ay agad nagbibigay ng malaking gantimpala. Kadalasan ang pinakamatitibay na tagumpay ay bunga ng mahabang paghahanda at matiyagang pagsusumikap. Kapag natutunang tingnan ang mas malayong hinaharap, mas nagiging matatag ang bawat desisyong ginagawa sa kasalukuyan. Ikawalo, nakatuon sa paglikha ng halaga bago kumita ng malaking pera. Maraming Chinese ang naniniwala na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa kakayahang magbigay ng kapakinabangan sa ibang tao. Hindi nila pangunahing hinahabol ang malaking kita sa unang pagkakataon. Mas binibigyang pansin nila kung paano makatutulong ang kanilang produkto, serbisyo o gawain sa pangangailangan ng kanilang mga mamimili. Dahil sa pananaw na ito, mas nagiging matibay ang pundasyon ng kanilang kabuhayan. Sa mundo ng komersyo, mahalagang maunawaan kung ano ang hinahanap at pinahahalagahan ng mga tao. Kaya naman maraming Chinese ang naglalaan ng sapat na oras upang makilala ang kanilang merkado. Pinag-aaralan nila ang mga suliraning nararanasan ng kanilang mga kliyente at naghahanap ng epektibong solusyon para rito. Nagiging mas mataas ang antas ng kanilang pagiging mapagkumpitensya dahil nakatuon sila sa kalidad. Bunga nito ay mas tumitibay ang tiwala ng kanilang mga mamimili. Kapag patuloy na nakakalikha ng kapakinabangan ng isang negosyo, kusang lumalawak ang suporta mula sa publiko. Hindi kinakailangang gumastos ng sobra para lamang makakuha ng pansin. Nabubuo ang magandang reputasyon dahil sa maayos na paglilingkod at maaasahang resulta. Unti-unting dumarami ang mga taong handang tumangkilik sa kanilang inaalok. Nagiging mas matatag ang kanilang posisyon sa napili nilang industriya. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit epektibo ang prinsipyong ito ay dahil nakatuon sila sa pangmatagalang pagtitiwala. Hindi nila isinasakripisyo ang magandang pangalan kapalit ng mabilis na pakinabang. Batid nilang mahirap buuin ang kredibilidad, ngunit napakadaling mawala kapag nasira. Dahil dito, mas nagiging responsable sila sa bawat transaksyong kanilang ginagawa. Lumalawak ang kanilang impluensya habang tumitibay ang kanilang reputasyon. Napakahalagang aral nito para sa maraming Pilipino na nais magkaroon ng mas matatag na pinagkukunan ng kabuhayan. Hindi palaging nagsisimula ang malaking yaman sa malaking kapital. Madalas nagmumula ang pag-asenso sa kakayahang maghatid ng tunay na benepisyo sa kapwa. Kapag inuuna ang pagbibigay ng halaga, kusang sumusunod ang pagkakataon para sa mas malaking tagumpay. Paano kung ang isang simpleng desisyon tungkol sa pera ngayong araw ang maging dahilan ng malaking pagbabago sa iyong buhay pagkalipas ng ilang taon? Maraming tao ang naghahanap ng mabilis na paraan upang yumaman, ngunit kadalasan
ay nalalampasan nila ang mga prinsipyong napatunayang epektibo sa loob ng napakahabang panahon. Makikita sa mga kaugaliang tinalakay na hindi palaging nakasalalay sa laki ng kinikita ang pagbuo ng matatag na kalagayang pinansyal. Mas madalas na nakaugat ang tunay na pag-unlad sa disiplina, wastong pananaw, at kakayahang gumawa ng matatalinong pasya araw-araw. Bawat ugaling na isabuhay ng tuloy-tuloy ay maaring maging pundasyon ng mas maayos at mas panatag na kinabukasan. Napatunayan ng maraming matagumpay na pamilyang Chinese na ang pagbuo ng yaman ay hindi lamang tungkol sa pera. Kabilang dito ang tamang pag-iisip, mahabang pagpaplano, pagiging responsable, at pagtingin sa mga oportunidad na hindi agad napapansin ng karamihan. Dahil sa mga prinsipyong ito, nakalilikha sila ng sistemang kayang magdala ng pag-unlad hindi lamang para sa sarili, kundi maging para sa susunod na salinlahi. Nagiging mas malinaw na ang kasaganaan ay bunga ng maraming tamang hakbang na pinagsama sama sa loob ng mahabang panahon. Walang malaking tagumpay ang nabubuo sa isang iglap lamang. Para sa maraming Pilipino, napakahalagang maunawaan na hindi pa huli ang lahat upang magsimulang baguhin ang paraan ng paghawak sa salapi. Kahit maliit ang kasalukuyang kakayahan, may pagkakataon pa ring makalikha ng mas magandang direksyon basta may sapat na determinasyon at tamang kaalaman. Unti-unting lumalakas ang pundasyon ng pananalapi kapag sinabayan ng pagkilos ang bawat natututunang aral. Nagiging posible ang mga bagay na dating tila napakalayo kapag may malinaw na layunin at matatag na disiplina. Doon nagsisimulang mabuo ang mga pagbabagong kayang magbigay ng pangmatagalang benepisyo. Hindi mahalaga kung gaano kabagal ang pag-usad, basta patuloy ang bawat hakbang patungo sa tamang direksyon. Bawat araw ay nagdadala ng panibagong pagkakataon upang gumawa ng mas mabuting desisyon tungkol sa kinabukasan. Bawat wastong pagpili ay nagiging bahagi ng mas malaking larawan na unti-unting humuhubog sa iyong buhay. Habang mas lumalalim ang pag-unawa sa mga prinsipyong ito, mas lumalawak din ang posibilidad na makamit ang pinapangarap na kalayaan sa pananalapi. Nagsisimula ang malalaking pagbabago sa maliliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang na ginagawa araw-araw.